But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Itong mga ito, mga Fearless 14 sa Valiant 7, mga kasamahan din nila ito, yung Brave 18, ano ha? Kaya maraming nalalaman ito mga ito, okay? Dahil sila mismo Sila yung VIP security, sila yung driver, sila yung protector, sila yung inutusan na magdala ng mga mali-maliitang pera na yan. So, personal experience, personal testimony. Mga punto de vista ho nitong si retired General Romeo Poquis ang ating pag-uusapan dito sa video na to at sesegue ho tayo sa mga kabalbalan nitong si Kiko Pangilinan. Dito ho ipapakita ko sa inyo kung gaano ka walang kwentang politiko ang mga dilawan na yan. Alam niyo ho ba mga kababayan, isa ho itong si Kiko Pangilinan sa isa sa mga pinakaunang nagsalita noong nailibing sa libingan ng mga bayani, itong si Marcos Sr. Mamaya papasadaan ho natin yan. At ang talumpati ng ating pinamamahal na Vice Presidente sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Pero bago wala nangyari siya, like at subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumal sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, re-recta ho tayo dito kay Kiko Matching. Pambihira talaga. Kaya wala hong amor ang sabay ng Pilipino dito sa mga dilawan na to Dahil sa mga ganito nilang sinabi nung mga naunang panahon, pero ngayon, iba na ho ang kanilang ginagawa. Panoorin, pakinggan ho natin ito mga kababayan. Pangyayaring ito, sa araw na ito, ay nilibing ng isang magnanakaw at diktadura, dating diktadura. Magnanakaw at diktadura, ha? Pambihira. Nilibing ng mga bayani. Mahirap ipaliwanag sa ating mga anak kung tatanungin nila na bakit ang isang nang-abuso, nagnakaw at pumatay ay ngayon pinaparangalan at binigyan ng espasyo sa libingan ng mga bayan. Ano mas mahirap ipaliwanag sa iyong mga anak na yung dating binabanatan mong mga Marcos, ngayon kakampi mo na. Alin ba mas mahirap? Yung paglibing ni Marcos at galit na galit kayo sa mga Marcos sa libingan ng mga bayani? O ngayon makikita nito mga anak nyo na yung dating sinusukan nyo, ngayon naman pinagtatanggol nyo. Sige nga. Ngayong, halimbawa na lang, itong pagbabasura sa mga kaso nitong mga Marcos na to, ito. Gusto nyo bang ipakita ko para talagang solidong-solido? Ito, pakita ko na ho mga kababayan. Para talagang effective. Ito kasi yung problema sa mga trapo na to Bakit tahimik sila? Diba? Ito. Ito mga kababayan, yan ho ang lahat ng dilawan sa Pilipinas. Bakit tahimik sila ngayon? Ano ho ba itong itong larawan natin na to? Ito. Sound of silence. The Sandigan Bayan has officially dismissed the remaining claims in the civil case number 0141, a multi-billion dollar ill-gotten wealth case of the Marcoses filed all the way back in 1991. Ano nangyari? Batayin kayo. Magnanakaw, abusado. Ano nangyari dito? Di ba? Ano nangyari? Nung naglabas ng desisyon ng Sandigan Bayan, hindi ba kayo mag-iingay dyan? Pambihira. Yung paninihimik ho nitong mga walang yan dilawang pinklawan na to, ganun din ho ang pananihimik na ginagawa nila sa mga maanumalyang flood control project. Kaya ako, diskumpiyado ako dito sa mga to. Malamang sa malamang, karamihan ng mga nasa larawan na yan, tumanggap ng maleta. Malamang sa malamang hindi ko linalahat. Malamang sa malamang, karamihan ng mga nasa larawan na yan, dyan sa sound of silence, nakatanggap ng maleta. Sino ba yung mga nasa larawan na yan? Unahin nun natin siya pinakataas. Tapos bababaho tayo para nga kahit paano makita na siyambay ng Pilipino kung una sa taas. Mga makakaliwa, itong si Ilago, si Manuel, yung senadora nilang talunan, si Heidelin, basta si Heidelin yan. Si Lutang, si Ngipin,
si Saba, o itong si Rinico, itong basta yung mga kakaliwa, dilawan, nagsama-sama ho yung mga yan, mga walang prinsipyo at paninindigan. Tuloy ho natin to si Kiko Pangilinan. Hindi tama ito. Kung inaakala nila na ito'y close, nagkakamali sila. Yeah. Dahil ang katunayan, muling binuksan ang mga sugat ng pang-aabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, ng pag-abduct na naranasan ng tens of thousands, libo-libo nating mga kababayan. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling nanumbalik, muling naaalala yung pang-abuso, pang-yurap ng karapatan, pagpatay, pag-torture, pag-rape. Para bagang na-rape muli, na-torture muli, sinalvage muli yung mga kababayan natin. Kaya hindi ito tama. Ito'y tinututulan ng Partido Liberal, tinututulan ng taong bayan. Ngayon, habang tayo po'y nagsasalita, sa iba't ibang parte ng ating bansa, may mga protesta dahil sa mga pangyayaring ito. Sabi nga ng ating Vice President, VP Lenny, hindi lamang hidden wealth ang usapin ng Marcos, ngayon hidden burial pa. Dahil saan ka nakakita, at sabi rin ng ating Vice President, ang bayani, pinaparangalan. Pag siya'y nililibing, dapat bukas sa lahat at dapat kinikilala at natutuwa at nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pero dito, tinago yung kanyang paglibing para bagang kahiyahin. Huwag ka iyak. Ako yung lago, tinago. Hukain mo na doon. Ipaalam. Wala ka nga dyan. Diligan mo na lang yung pechay ni Sharon. Lang niya ka. Punta ho tayo dito kay VP Sara. Tabi ko lang dito yung sounds of silence natin ha. Yung mga tahimik sa pag dismiss na siyang digang bayan sa mga natitirang kaso na ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Di ba? At least tayo, hindi kagaya sa mainstream media, meron ho tayong lakas na loob na ilabas yung mga ganyang klaseng balita. Mainstream media kasi mga ang tatrapo nila, pambihira. Diba? Never again. Binasura na ng sandigang bayan, tahimik pa rin kayo. Di, sa bagay, marami naman silang bagong kaso at dito, mas matindi to. Iyan, bilyon. Itong kaso nila ngayon, talagang daang bilyon. Pambihirang yan. Dito tayo kay VP. To all our foreign guests, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898, sa Kawit, Cavite, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another without the consent of the Filipino people, our forebears. Para tayong mga bagay na hawak-hawak nito mga Espanyol na to at lilipat tayo dito sa mga Amerikano. At sa tingin niyo ho ba ngayong mga panahon na to, nakalaya na tayo sa kabandag nitong ng bansang Estados Unidos?
Kung inaakala ko ang sagot nyo ay oo, eh abay mag-isip-isip po kayo. refuse to be bought and sold like property. Pambihira oh. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag, and one flag alone, would fly over this republic. That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity, it steals dignity, and it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for. The right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty.
Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Mubarog ug makiglisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat, Vivi. Palakpakan natin ang ating Vice President. Punta na ho tayo dito kay retired General Romeo Pocis. Ito ho tayo. Tanggalin ko na si ano dyan. Si Pechay Man. Okay. Mar, independence sa lahat. Opo, Happy General. Independence. Maayong buntag. Yes po. Sa pagunita ngayon ng ating araw ng kalayaan, paano ho ba ninyo maisasalarawan ang kalayaan dito sa ating sa kasalukuyan nating sitwasyon ngayon dito sa ating bansa? Okay, taon-taon sineselebrate natin itong ating kasarinlan, araw ng kasarinlan. Pero ang masakit nito, ang tanong ay, are we truly free? Naku po. Are we truly liberated? The sad question, the sad answer is hindi. Dahil sa nangyayari sa bansa natin ngayon, lumalabas na parang lumipat lang sa mga lokal na mga colonizer ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Maraming mga mahihirap, meron pa rin injustice sa ating bansa. Okay? Tapos maraming mga corruption na nangyayari. So, ang mga namumuno sa atin, lalo ang ating mga politiko, ay ilang pamilya lamang. So, habang ilang pamilya, ilang mayayaman, ang yumayaman, yung mga kawawayan natin ay tuloy pa rin naghihirap. Yan ang masaklap dito. Opo, baga tayo hindi malaya mula sa mga politiko. Tayo, mga Pilipino rin ho ba ito? General, tama ba? Dahil tayo pinaglaban natin ang ating kalayaan mula sa mga dayuhan. Pero ngayon parang iba na. Anong masasabi po ninyo, General? Ngayon, dati ang kalaban natin mga dayuhan at marami tayong mga ninuno na mga namatay para ipaglaban ng ating katarungan, yung ating independence, yung ating kasarinlan. Pero ngayon nga, mga lokal na tao, mga politiko, ang nagpapahirap din sa atin. Opo. Gaano ho kahalaga yung papel naman po ng mga uniform personnel sa pagpapanatili ng kalayaan po natin at siyempre yung soberanya ng Pilipinas? Okay, pagka tinatawag natin soberanya, itong ating national integrity, yung ating sovereignty, malaya tayo ngayon sa mga sumasakop sa ating mga dayuhan, pero sabi ko nga, tayo ay hindi lubos na nakawala dito sa ating independence dahil nalipat lamang sa mga lokal o yung mga Pilipino rin ang nag-aapi sa atin. Ngayon, yung mga sundalo natin ay of course meron silang mandato to protect the country, external threats, ganyan. Pero ngayon, nalalagay sila sa mga challenge na dapat protektahan talaga nila ang ating mamamayan. Hindi lamang protektahan ng Estado, kundi protektahan ng mamamayan sa mga nangyayaring kaguluhan dulot nitong matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Pero itong mga politiko, itong mga opisyal ng gobyerno na nasasabi po natin na baga ito yung banta sa kalayaan ng ating bansa.
ay may impluensya ho ba yung mga dayuhan din? Nai-impluensyahan itong mga Pilipino, mga politiko, mga lider, opisyal ng gobyerno sa ating bansa, kaya nagkakaganito po tayo? Wala ring mga direct na pagkikialam sa ngayon ang mga ibang bansa. Pero siyempre may mga impluwensya sila diyan dito sa ating mga oligarkiya. Dahil nangyayari dito sa atin, sa bansa natin, lahat ng mga malalaking negosyo ay hawak ng mga oligarkiya. At may mga may mga link, direct at saka indirect link yan sa mga ibang bansa tulad ng US, China. Opo. Bilang isang Pilipino, papaano ho ba maipapakita ng mga ordinaryong Pilipino yung kanilang pagmamahal sa ating bayan, pagtatanggol po sa ating sa kalayaan po ng ating bansa? Bilang mga Pilipino, dapat tayo ay magkakaisa, no? Tayo nagtutulungan na tayo ay sinusunod natin ang mga batas, okay? Pero ngayon, dahil dito nga sa matinding korupsyon, dahil sa matinding pagnanakaw, dahil sa mga pananamantala ng ating mga leader, ay dapat magkaisa rin tayo kasi karapatan natin yon para ipaalam sa kanila, ipaalam sa buong bayan na dapat managot itong mga taong nagnanakaw sa bayan. Ito ang matinding issue ngayon sa ating kasarinlan. Opo, marami na hubang mga kabataan ngayon na General, nakikita ho ninyo batay po sa inyong mga napapansin, no? Na aware at talagang tumatayo, may prinsipyo na handa pong ipaglaban ang ating bansa, ang ating konstitusyon, laban po dito sa mga abusado pong mga individual, lalo na dito pa sa ating bansa. Okay, dito sa nangyayari sa atin ngayon, itong laban sa korupsyon. Matinding, hindi lamang ordinaryong korupsyon to matinding korupsyon. Ang masakit nito, itong ating mga kabataan, hindi tulad sa ibang bansa na aware sila at talagang sila mismo ang namumuno at nangunguna dito sa mga laban na ito sa korupsyon. Okay? Ito ngayon, unfortunately, kami mga retired mga military and other uniform personnel ang nangunguna dito sa pamamagitan ng aming asosasyon or aming kilusan, United People's Initiative. So, iniikayat natin ang mga kabataan na dapat sila na ang manguna dito sa laban na ito dahil laban ito hindi lamang sa pang-araw-araw kundi laban to sa kanilang kinabukasan. Opo. So ngayon, lumalabas sa social media na meron ng may mga nag-iikayat na ng kapwa nila mga kabataan, mga youth groups sa iba-ibang lugar sa bansa para lumabas at ipakita ang kanilang hindi lang pagkamuhi, kundi galit din dito sa matinding korupsyon na ito. Opo, paano po yun babalansin, bako ko'y pasa kay Partner Elmer, paano po yun babalansin ng isang kabataan na yung kanyang sinasamahan o pinagkakaisahan na grupo ay hindi sa ibang kampo na iba pong ideolohiya. Ang sinasabi ko po na ma-recruit po sila ng mga makakaliwang grupo at itong mga teroristang grupong ito, General. Okay, yung mga sa mga kaliwa naman, ibang agenda yon, ibang ideolohiya yon, di ba? Komunista yon komunismo di ba? Yung komunismo na yan, matagal ng obsolete na ideology na yan. In fact, yung mga bansang kung saan nangunguna yung komunista noon, Russia, China, wala na yun kapitalista ngayon. Kumbaga, proven and tested na basura yung ideolohiya na yan, walang kwenta, di ba? Kasi kung epektibo yung ideolohiya na yan, yung mga naturang bansa na yan, hindi sila umalis sa ganyang klaseng ideolohiya. Kaso nga walang kwenta, di ba? Basura yung ideolohiya na yan na pinaglalaban ng mga kaibigan nitong si Renico. Yung kanilang economy ngayon ay hindi naman komunista kundi kapitalista na. Ngayon, ang sinasabi natin dito sa panawagan dito sa anti-corruption na ito ay ibang laban ito. Hindi ito laban ng ideolohiya kundi laban ng pananagutan, laban ng pagkamuhi dito sa mga korupsyon na ito na nangyayari sa ating bayan.
General, may buntag. Si Admar po ito. Magandang umaga, sir. Sir, dito tayo Magandang po umaga, sa Admar. recent statement po. No? Dahil may mga panawagan nga doon sa militar, sa gitna po ng krisis na kinakaharap ng bansa. Lalo na po, sabi nyo nga, hindi pa tayo malaya doon sa mga korap at mga mapang-abusong opisyal. Kaya nga dapat gumawa ng hakbang na rito ang militar sa ilalim na rin ng konstitusyon na dapat protektahan ang sambayan ng Pilipino. Na ano ba ang masasabi niyo po dito na apolitical po sila, pero paano natin na matitiyak na apolitical ba talaga sila? Ang nasa itaas nila, ang nag-uutos din sa kanila, mga politiko rin, General. Yung being a political, tama yun, yung yung armed forces ay hindi dapat makisali o makisawsaw sa politika, lalo na yung mga partisan political activity na yun, Pero hindi rin natin may kakaila na ang mga leader natin ay mga politiko, okay? Pero sa nangyayari sa ating bansa ngayon na pinapanawagan natin, dahil ang armed forces, ang mandato nila ay protektahan ng taong bayan. Ang taong bayan ngayon ay umiiyak. Ang taong bayan ay humihingi ng tulong sa kanilang mga sundalo, di ba? Na tulungan sila na ikondinahin itong mga matinding korupsyon na ito. Hindi natin sinasabing wakla sila o labanan ng gobyerno o magkudita. Ang sinasabi natin ay makiisa sila sa panawagan ng taong bayan na kondinahin, panagutin, at isoli lahat ng mga ninakaw ng mga politiko na yan. Yun lamang po ang gusto natin mangyari. Ayaw natin silang maklas o pabagsakin ng gobyerno. Opo, nabanggit naman po na hindi raw sila bulag at hindi rin daw sila bingi sa mga kaganapan. Nakikita, nararamdaman niyo po ba ito, General? Unfortunately, hindi. Last year, nung nakausap namin si General Bronner, ang sinabi niya ay ganun din. Ang inyong armed forces, sabi niya, ay hindi bulag, hindi bingi, hindi pipi. At nararamdaman namin ang nararamdaman ng taong bayan. Ngayon, Parang nung isang hindi several days ago, ang sinabi niya, hindi bulag, hindi bingi, nawala na yung pipi. So parang lumalabas na pipi talaga sila, na pipi na ba sila o bakit hindi sila nagsasalita na kondinahin itong matinding korupsyon na ito? Opo, at ang pag-intindi din sa pagiging walang pinapanigan sa politika, nakikita nyo pong mali yung kanilang interpretasyon na ukol po dito, General. Kasi naalala ko, mayroon ding nag-viral din yung video dati nung may nakausap siya with mga matataas na opisyal ng Kamara patungkol doon sa budget, yung mga ganun po na nakikita natin, di ba, na hindi magandang imahe sa mata ng publiko kung lagi nila iginigit itong mga ganito. Pag dating pala sa ng budget, doon pala, yun nga, sa mga politiko. At tama yan, pagka ganyan, mga budget hearing, maraming mga, of course, may mga behind the scenes yan may mga horse trading. Yun ang dapat nating iwasan. Ngayon, itong armed forces natin, sa pamagitan ni General Bronner, sinasabi niya na hindi dapat makialam sa politika. Ang sinasabi natin, hindi naman dapat makialam sa politika ang armed forces. Ang gusto natin gawin ng armed forces ay makisa sa taong bayan, tulungan, suportahan ng mga taong bayan, yung mga nagpuprotesta na kinukondina itong mga matinding korupsyon na ito sa ating bayan. Okay? Kung ang pagtulong sa taong bayan ay kinukonsider ni General Bronner na pamumulitika, ay may problema tayo sa bayan. Kasi sa tingin natin, hindi naman pamumulitika yung suportahan mo yung taong bayan para kondinahin at panagutin yung mga nagnakaw sa pera rin ng taong bayan. Opo, hanggang saan ba? Sinasabi po kasi dito sa Section 3, no? Civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector
of the people and the state. Hanggang saan ba itong pagiging protector of the people and the state nitong Armed Forces of the Philippines, no? Gaano kalawak yung saklaw, saan tayo protektahan, General? Okay, yung mandato na yan ng Armed Forces, no, as the protector of the people and the state ay walang hangganan. Kasi yun ang mandato nila, di ba? Or they obey the Constitution and protect the people and the state. Yun talaga. So, ito ngayon, ang problema ng taong bayan. So, dapat bilang mga sundalo ng taong bayan, tulungan nila, suportahan nila ang taong bayan. Ngayon, yung obey the Constitution, kung titingnan mo, sino ba ang nag-approve ng Constitution? Ang sinasabi rin sa Constitution na yan, sovereignty resides from the people, resides in the people. And all government authority, ang otoridad ng lahat ng mga namumuno sa atin ay galing din sa taong bayan. Okay? Taong bayan din ang gumawa ng Constitution, nag-approve ng Constitution na yan. Ang otoridad ng mga ating mga namumuno sa atin, mula sa Presidente pababa, ay nanggaling din sa taong bayan. Okay? So dapat protektahan ng mga armed forces ang taong bayan. Okay? Lalong-lalo na ngayon sa laban na ito sa korupsyon na matinding problema sa ating bayan na kinalulugmok na ng ating bayan ngayon. Opo. Dito naman po tayo sa paglantad nga po nitong tinaguriang Brave 18, no? Yan. Sila po ay humarap bago pa man sila nakaharap talaga sa Senado ay nung pagharap pa lang nila sa publiko talagang pinutakti na sila ng kaso ng mga individual na kanila pong dinamay sa kanilang mga aligasyon. Ano po ang mensahe din nito, lalo na po ngayong panahon po ng kalayaan, na may mga ganito pa rin po na talagang pinaninindigan? Kasi pwede namang, sabi nga ng iba, pwede namang tumahimik na lang kasi hindi basta-basta yung kanilang magiging kalaban, gobyerno. At napakaraming mga taga-gobyerno ang kanilang mga pinangalanan na di umano'y tumanggap ng maleta na may lamang pera. Tama yan, ano? Itong ating mga dating sundalo, yung 18 former soldiers o Brave 18 kung tawagin, ay mga taong nagsasakripisyo, okay? Ano sila, malaking nila na kapahamakan ang ginagawa nila, no? Na kalabanin at magsubbong ng mga manualya, hindi lamang mga milyon-milyon, kundi mga bilyon-bilyong pera na ninanakaw sa taong bayan. So dapat, pinaparangalan pa nga sila dahil nga yung ginagawa nila na yan ay malaking kapahamakan sa kanila at sa kanilang pamilya. Wala silang mapapala dyan So ganyan din sa amin, sa United People's Initiative, kami mga retired na. Dapat nananahimik na lang kami, nag-aalaga ng apo, pero bakit? Kasi mahal natin ang ating bayan. Nakikita natin nagdurusa yung ating mga kababayan, marami naghihirap. Tapos maraming mga nananamantala, maraming nagpapayaman. Maski ngayon may crisis, mataas lahat ng bilihin. Pero yung mga mayaman, lalong nagpapayaman, lalong lumalaki ang pera nila pagka ganitong may krisis dahil nananamantala sila. Ngayon, itong mga sundalo natin at yung mga iba pa na lumalabas para kundinahin to ay imbes na palakpakan o parangalan ay lalong kinukundina. Lalong-lala siyempre ng mga taong kanilang sinasampot sa matinding korupsyon ito. Yun ang masakit dito. Ano nangyari sa ating bayan. Opo. At sa inyo pong post sa social media, nabasa ko po na maliban dito sa tinaguriang Brave 18, meron pang lalabas na tinagurian nyo rin pong Fearless 14, tapos meron pang Valiant 7. Ano po itong detalye nito, General? Itong mga Fearless 14 sa Valiant 7, mga kasamahan din nila ito, yung Brave 18, Sila lahat ay mga naging security o yung mga personal assistants o office assistants ni dating Congressman Santico. Kaya maraming nalalaman ito mga ito, okay? Dahil sila mismo
Sila yung VIP security, sila yung driver, sila yung protector, sila yung inutusan na magdala ng mga mali-malitang pera na yan. So, personal personal experience, personal testimony na sila talaga ang nagdala ng mga pera na yan kung kani-kanino mga tao, matataas na politiko. Opo. Sa nakalipas po na pagdinig sa paksyon po ni Senador Gatchalian ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo, kinwestiyon po yung kredibilidad nitong tinaguriang Brave 18. And kabilang po doon yung kanilang pagkaka-discharge daw po sa Armed Forces of the Philippines, dishonorably discharged daw po ito. Meron po ba kayong impormasyon? Kasi nga, pangit kasi pakinggan yung dishonorably discharged dahil nag-awol. Di natin alam anong pinaka nasa likod ng kanyang pag-aawol. Baka merong mas malalim pa nito, yung katagalang talaga na dishonorably discharged yung pangit, pero ano ang malalim na impormasyon nyo pong alam, if meron man po, ukol nga po dito sa mga sundalo, dating sundalo na ito, General? Okay, yung sa dishonorable discharge sa armed forces, marami mga dahilan yan. Isa nga dyan, sabi mo, yung awol, di ba? Ngayon, yung awol, bakit nag-aawol ang isang sundalo? Okay? Yung nangyari dyan, sa iba sa kanila, mayroong mga family problem, di ba? Nagkasakit yung anak o yung may mga gulo-gulo sa pamilya. So, sa mga bagay na gano'n, hindi na sila bumabalik sa kanilang mga unit. So, awol yun. Meron din yan yung mga nag-aawol. Bakit? Meron mga abusadong mga opisyal, may mga abusadong commander. So, imbes na mapahamak sila o makapatay sila, ay nag-aawol na lamang sila. Ngayon, sabihin na natin nag-awol sila o dishonorable discharge sila. Sa ginagawa nila ngayon, parang redemption to sa kanila na may magawa sila ng tama sa bayan. Kung may nagawa man silang mali nung nakaraan, serbisyo nila, ay ito parang, ang tawag ito, redemption o parang kinaklaro nila o dililinis nila ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng paglantad o siwalat ng mga maanumalyang mga korupsyon na ito na naghahatid sila ng mga bilyong-bilyong mga pera sa kung kani-kanino. So, redemption sa kanila yon. So, dapat po nga, ang sabi ko, palakpakan natin sila o parangalan o purihin sila sa ginagawa nilang ito dahil wala naman silang mapapala dyan Pinapahamak pa nga nilang pamilya nila. Bakit nila ginagawa yon? Dahil sa tingin nila, dapat nilang gawin yon para makatulong sa taong bayan. Yun ang tumpak doon. Opo. Sir, meron din ako nabasa na malimit daw kinukuha ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno bilang mga security, ay dati pong mga sundalo. Narinig ako, paborito nila, dati ding mga Marines. Ito po ba'y may katotohanan? Totoo yun, dahil kung kukuha ka rin lang ng mga security, ay yung may background na, hindi lamang may training, kundi may experience na sa armed forces. Kasi kailangan kasi dyan ay disiplina, okay? May disiplina, may paninindigan, merong sariling decision making. So dapat importante yun. Train sila, mga sundalo, sumusunod sila, at saka meron silang prinsipyo. Yung maganda doon. Kaya kinukuha sila na mga security. Opo, natanong ko po yan, General, kasi baka may mga nagpapaka-epokrito dyan na tinutuligsa itong mga dating sundalo. Karamihan ay dating Marines. Sila din naman pala, may kumukuha din ng mga dati ring mga sundalo po, General. Yan ang nangyayari doon Tinutulog siya nila dahil apektado sila sa testimonya nila. Pero kung titingnan mo, sila rin ay may mga security rin na mga dating, hindi lamang dating armed forces, dating sundalo, kundi mga active service na sundalo. Yan ang masaklap doon. Opo. Sir, dito po sa paglantad ng dagdag pa, ano po kaya ang nag-udyok sa kanila? Alam na, nabanggit ko nga kanina, gobyerno, yung kanilang, kumbaga, sumatotal gobyerno po, yung kanilang magiging kalaban dahil po sa mga personalidad na kanila pong sinawalat ng Brave 18. At bakit kaya ngayon lang sila lalantad sa hinarap?
Okay, ganito yan eh. Bakit lumantad itong Brave 18? Okay? Dahil nakita nila ang testimonya ni Sergeant Orly Gutesa, nakasamahan din nila dati. Okay? So, tinutulungan nila at kinukonfirm nila yung sinabi ni Gutesa. Ngayon, bakit lumantad si Gutesa? Diba? Wala namang nakudyok sa kanya lumantad. Nakita lang niya, nalaman pala niya na galing pala sa korupsyon, galing pala sa pera ng taong bayan, yung mga dinadala nilang dinideliver ng mga pera. Kaya kusang loob siyang lumantad para isiwalat itong mga korupsyon na ito. So ganun din, itong ating Fearless 14. Nakita nila na itong mga Brave 18 at saka si Sergeant Gutesa ay lumantad na at sinisiwalat na nga itong mga pagdadeliver nila ng mali-malitang mga pera. So ganyan din, tinutulungan nila bilang mga dating sundalo, merong paninindigan, meron silang prinsipyo na ilahad ang nalalaman nila para makatulong sa taong bayan. Ganun lang yon. Wala silang hinihinging pabor, wala silang hinihinging kapalit ng mga testimonya niya. Ganyan ang dapat na mga sundalo. At ganyan ang mga sundalo. Opo. At sa nakikita nyo po, handa na rin ba itong mga lalantad pa na makasuhan, kagaya po ng hinarap din ng tinaguriang Brave 18 po, General? Pagka lumantad sila at gawin nila yung sinasabi nilang gagawin nila, ay nangangulugan na handa sila na makasuhan. Okay? So, yun ang kapalit niyan eh. Di ba? Gigipitin ka, tatakutin ka, kakasuhan ka, arestuhan ka, tulad sa akin. Di ba? So, inaresto ko, kinasuhan, yan. Pero hindi tayo patitinag, hindi tayo matatakot sa mga ginagawa natin dahil alam natin tayo ang nasa katotohanan, tayo ang nagsasabi ng totoo. Dapat hindi tayo titigil dito sa ginagawa natin. Tulad ng mga Brave 18, Fearless 14, sa Valiant 7. Opo. Dapat tuloy-tuloy sila. General, gaano po kalawak, kadetalyado, kalaki ang hawak na mga ebidensya nito pong mga dating sundalo na ito para mapatunayan na may maling ginawa yung ilang mga opisyal ng ating gobyerno? Kasi ang sabi nga ng Malacanang, puro hearsay lamang po. Wala daw matibay na mga ebidensya. Yung mga larawan, madali lang naman magkaroon ng gano'n. Ano pa ang kailangan ng mga ebidensya? Yun, nakukulangan sila. Kaya pinapasinungalingan nila yung mga nababanggit na mga dating sundalo po, General. Okay, wala akong personal na nalalaman, pero base doon sa sinasabi ni Attorney Levy Baligod, of course, may mga pictures sila, may mga videos sila na hindi pa nila inilalabas, di ba? Tapos, itong mga testimonya ng mga sundalong ito o dating sundalo ay kino-corroborate o ibig sabihin tunayan nila o parang sinasabi ng totoo yung sinasabi ni dating Congressman Saldico kung saan meron din siyang paglalahad. So ito ay corroboration ng mga witnesses at ng testimony ng mga witnesses. Okay? Ngayon, ang sinasabi rin ni Attorney Baligod, itong susod ng Fearless 14, mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil Grabe. mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na Saludo, hindi pa saludo. sinisiwalat nung Brave 18. Opo. General, si Jade po ulit ito. Yung banta daw sa Senado ay may kinalaman daw itong mga dating sundalo, itong Brave 18. Ano po yung masasabi po ninyo? Dahil nga pinagkukunan nila ng intel report mula po sa NBI. Paano ho ba ang proseso pag-validate ng isang intel report o kung may banta ba ang isang ang lugar tulad lang po dito sa kaso ng Senado? Paano yung magti-threaten? Pag yung maging-threat yung mga sundalo na yun, nagtatago nga yung mga yan. Diba? So wala namang mga baril. Pupunta sila dyan sa Senado na, di ba, inaharang sila. Sine-check kung anong dala nila. Wala man dala. Maski na ballpen, wala man silang dala. Wala man kutsilyo. So ito ay mukhang gawa-gawa lamang para, para mapigilan sila. Yun lamang ang interpretasyon dito. Ayaw nilang magtestimonya itong mga ito. Kaya ginagawa nila,
ginagawa nila ng dahilan o yung mga senaryo na threat mismo itong mga 18 na ito o yung mga 14. Kaya hindi sila dapat pumunta dyan sa Senado. Ganun lamang yun. Opo, kayo, matagal na po kayo sa militar. Dapat bang pagkatiwalaan o matibay bang batayan yung mga intel report mula sa NBI o kailangan pong i-validate pa yan ng AFP o ng PNP? Ano po yung tama po dyan na General? Tama yan. Yung mga intelligence reports yan di ba? Lalo pa involving national security o public safety, binavalidate yan. Binavalidate yan ng ating mga armed services, yung mga police, yung armed forces, di ba? May mga intelligence agencies dyan. Binavalidate na may yan. May mga NICA, may mga NSA. So, hindi yan basta ganon. So, mukhang hindi nga validated Mukhang raw information yan. Chismis lang galing kay Matibag. Chismis, kumbaga, dahil wala namang validation. Opo, kasi mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ay duda po doon sa intel report mula sa NBI, considering na sila nga daw yung nagsimula ng gulo dyan sa Senado kamakailan. Tama yun, yung NBI naman talagang lumalabas na threat so public safety. Dahil bakit sila yung nagpupwersa na pumasok dyan, di ba? May pamamaraan naman para maka-aresto di ba? Bakit meron silang mga covert operations dyan sa GSAS na ganyan, parang may mga palihim na mga operation. Tapos naka-civilian sila, may mahabang mga baril. Threat to public safety yun. Lalo't maraming tao dyan na mga nagrarally, mga nagpo-protesta. Tapos maraming nakamahabang baril na naka-civilian. Dapat hindi nila ginagawa yun. Kung gusto nang arestuhin, madali namang arestuhin yun Bakit? Kung saan maraming tao, kung saan may sesyon, doon pa sila mga aresto. Ganon. So, at saka may pulis naman Pulis, uniformado, pwede naman sila mag-aresto Bakit sila nagpupumilit dyan? May senaryo sila, kaya ganon. Opo. May idea ho ba kayo, General, kailan magpapakita o lalabas po itong dagdag na 14 ex-soldiers at ito pang 7 na dagdag para tumistigo laban nga doon sa mga sangkot sa flood control anomaly? Itong Fearless 14, ito yung additional na mga witnesses o whistleblowers na mga nagdala ng mga maleta. Sabi ni Atty. Baligod ay handang-handa sila na lumantad. Unfortunately dyan, may mga away-away dyan sa Senado. Alam naman natin na dalawang Blue Ribbon Committee, merong acting Senate President, merong incumbent Senate President, magulo. So anytime na patawag sila nung sino man dyan, whether yung incumbent o yung challenger na Blue Ribbon Committees, ay handa daw yung mga sundalo na yan para tumistigo anytime. Opo. Ang tanong kasi ng ilan sa ating mga kababayan, papaano yan na ngayon, may banta daw nga ng ang Senado, tapos parang bakit kailangan pa i-lockdown at bakit pa naka-work from home yung mga empleyado ng Senado. Papaano na matutuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa kampo po ng Cayetano Block? Obviously, yun nga sinasabi ko ayaw nilang marinig yung testimonya ng Brave 18 na yan, at saka yung Fearless 14, at saka yung may pangatlo pa na batch, Valiant 7. Ayaw talaga nilang lumantad sila, ayaw silang magsalita dyan sa Senado, dyan sa Blue Ribbon Committee dahil maraming tatamaan sa kanila. Yun lamang yun ang ibig sabihin nun. Opo. At itong ipinapakita po ng Brave 18 at sa marami pa pong lalabas ay patunay na kailangan magsakripisyo para maging malaya. Ayun na nga mga kababayan, bibituin ko na ho kayo. Napaka talaga. Pagdating talaga sa ika nga, pagiging makabayan, wala na akong tatalo. Isa rin ho itong si retired General Romeo Pogues. Palapakan ho muna natin. Kung gusto nyo mapanood yung kabuuan ng interview niya na yan, punta ho kayo sa DZAR 1026 News. Yan ho natin pinapanood yan. Isa sa mga ika nga talagang mapagkukunan ng
lehitimong mga impormasyon, balita, mga current events nangyayari sa ating bansa ng mga panganahon na to. So ladies, maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.